sa dakilang araw na ito, ating isikang Alleluia, Alleluia. Iwinagsiyang kasalanan, nalupig ang kamatayan, sinayang natin ang pag-asa sa pagsilang ng bagong buhay. Mag-alaga, magsaya tayo, pagkat si Kristo'y nabuhay na. Purihin ng Diyos sa dakilang araw na ito, ating isikang Alleluia, Alleluia. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Araw ng Biyernes, lumalapit po tayo sa ating Poong Senyor, humihingi ng kanyang pabor, hindi lamang para sa petisyon, intensyon ng bawat individual dito, kung hindi tayong lahat nasa simbahan, sa loob at sa labas. Gayon din sinasama natin ang intensyon ng ating mga kapatid sa ibang mga bansa, sa ibang mga kontinente, nakapiling kasama natin ngayon. Sumasamba sa Diyos ang ating Poong Jesus Nazareno. Ginugunita din natin si San Agustin ng Canterbury. Siya po'y monghe, ngunit naatasan siya ng Santo Papa na maging misyonero sa malayong lugar upang alagaan ang kawan, ang komunidad na ipinagkatiwala sa kanya. Mga kapatid, aminin po natin ang ating makasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, inakay mo sa kabatiran tungkol sa mabuting balita ang mga tao sa Inglaterra na tinuruan ng obispong si San Agustin ng Canterbury. Ang pagpupunyaging ginanap niya ay umunlad dawa sa pakinabangan sa iyong simbahan sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa magawa ng mga apostol. Isang gabi, sinabi ng Panginoon kay Pablo sa pamamagitan ng isang pangitain, "Huwag kang matakot. Ipagpatuloy mo ang iyong pangangaral. Anuman ang mangyari, huwag kang titigil, sapagkat ako'y sumasa iyo. Hindi ka maaano
sapagkat marami akong tagasunod sa lungsod na ito. Tumigil siya roon sa loob ng 1 taon at 6 na buwan at nagturo ng salita ng Diyos. Nang si Galyon ang maging gobernador ng Akaya, nagkaisa ang mga Hudyo na dakpin si Pablo at dalhin sa hukuman. Hinihikayat nito ang mga tao na sumamba sa Diyos sa isang paraang labag sa batas. Wika nila, magsasalita na sana si Pablo nang sabihin ni Galyon, kung ang usaping ito'y tungkol sa isang mabigat na pagkakasala o paglabag sa batas, makatwirang pakinggan ko kayo. Subalit ang sakdal ninyo'y tungkol lamang sa mga salita at mga pangalan at sa kautusan ninyong mga Hudyo. Kaya hindi ko kayo hahatulan sa mga bagay na iyan. Bahala na kayo. At sila'y pinalabas niya sa hukuman. Sinunggagaman nila si Santones, ang tagapanghala ng sinagoga, at binugbog sa labas ng hukuman. Ngunit hindi ito pinansin ni Galyon. Pagkatapos nito, ilang araw pang nanatili si Pablo sa Corinto, saka nagpaalam sa mga kapatid. Pagdating sa Cencrea, nagpaputol siya ng buhok sapagkat natupad na ang isang panatang ginawa niya at naglayag siya patungong Syria kasama ang mag-asawang Priscilla at Aquila. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hari ng sangkalupaan, Diyos ng makapangyarihan. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Magdiwang ang lahat ng mga nilikha. Pumalakpak kayong may awit at tuwa. Bilang pagpupuri sa Diyos na dakila, ang Diyos na poon, kataas-taasan, ay dakilang haring dapat katakutan. Siya'y nagahari sa sangkatauhan. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Tayo'y pinagawagi sa lahat ng tao, sa lahat ng bansay na mahala tayo. Siya ang pumili ng ating tahanan, ang lupang minana ng mga hinirang. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Umakyat sa trono ang Panginoong Diyos. Hatid ang tambuling, malakas ang tunog. Masayang sigawan ang pinausob. Purihin ang Diyos, siya ay awitan. Awitan ang hari, siya'y papurihan. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Magsitayo na po ang lahat. Si Kristo'y naang magtiis, nang tagumpay ay makamit, at sumatin ang langit.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sinasabi ko sa inyo, tatangis kayo at magdadalamhati. Ngunit magagalak ang sanlibutan, matitigib kayo sa kalungkutan. Subalit ito'y magiging kagalakan. Kapag naramdaman na ng isang babaeng manganganak, siya'y nakahapis sapagkat dumating ng oras na kanyang paghihirap. Ngunit pagkapanganak, hindi na niya maalala ang hirap. Siya'y nagagalak sapagkat sa ipinanganak sa sanlibutan ng isang sanggol. Ganyan din naman kayo, nalulumbay kayo ngayon. Ngunit muli kayong makikipagkita sa inyo at mag-uumapaw sa puso ninyo ang kagalakang hindi maagaw ninuman. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Ngayong Biyernes na napakahalaga para sa ating komunidad dito sa Quiapo, binabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibindisyon, pagbibiyaya, pagkakaloob ng napakaraming grasya mula sa ating napakabait, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Ako po'y nagagalak at natutuwa sapagkat kagagaling lamang po namin sa banal na lupain sa Israel. Alam po ninyo, lumalaganap ang debosyon sa poong Jesus Nazareno. Tayo po'y internasyonal. Tayo po'y global. Tayo po'y pandaigdigan. Nagdadasal po ako dito sa malapit sa lugar sa simbahan na nag-aawitan. Meron po tayong replika ng imahe ng Pong Senyor. Kinakausap ko ang Senyor, madadala ba kita sa Israel? Kung saan ang lupain, pinanganak ka, nagministro ka sa publiko, pinahayag ang mabuting balita, namatay at muling nabuhay. Madadala ba kita doon? Dati, isang malalim na katanungan yan. Ngunit nung papauwi na kami, sige, Pong Senyor, iiwan na kita sa lupaing pinanggalingan mo. Kasama ko ang ating mga representante, 6 sila. Hijos del Nazareno, sila'y kumakatawan sa inyo. Marami kong kwento. Sa ibang pagkakataon pa dadagdagan ko. Ngunit ang pinaka mahalaga sa akin, yung simbahan ng Santo Sepulcro sa Jerusalem, ang simbahan kung saan dito ang lugar na matay si Jesus, ang libingan niya at ang lugar ng muling pagkabuhay niya. Doon po, meron pong maliit na lugar doon. Nagmisa po ako po yung punong takapagdiwang. Suot-suot ko yung damit na Nazareno, yung larawan ng Nazareno. Kasama ko ang iba mga paring taga-Quiapo, ang ating 6 na hijos del Nazareno, at ang mga Pilipinong nagtatrabaho sa Israel. Sabi sa kanila, nila sa akin, matagal na kami dito sa Israel, maraming dekada na. Ngunit ngayon lang kami nakapasok at nakapagsimba. Maliit na lugar yon. Sagrado, banal. At sinabi ko sa simula, sapagkat maliit na panahon lamang ang ibinigay sa amin, buti binigyan ko yung sinabi ko lang, isinasama ko ang intensyon, petisyon, kahilingan ng komunidad ng mga deboto ng Nazareno.
Yun lang po ang magagawa ko po ng inyong abang lingkod sa inyo. Nadalhin ang inyong pinakamalalim na mithiin sa pinakamahalagang lugar kung saan siya muling nabuhay. Sige na po, madadala pa ako ng damdamin ko, napapayak na po ako. Sige po, yung aking asignatura, pagpapaliwanag sa salita ng Diyos. Ang ating ebanghelyo ayon kay San Juan, matatapos na po tayo sa magandang, mahiwagang panahon ng pagkabuhay. Sa susunod na linggo'y asensyon. Aakyat na sa langit ang ating Panginoon Kristo. 40 araw niya nakasama nga mga kabarkada malalapit sa Kanya. Huling mga turo at mga habilin. Ituro nyo, iniimbitahan ko sila sa buhay ng Diyos ng pagmamahal. Siyempre, tayo'y may limitasyon. Ito lang ang sapat ng ating kaalaman, yung ating kokote. Di naman lahat tayo dito napakatalino. At kahit pinakamatalino, mahirapan matanto ang lalim ng kahalagaan. Kasi ang Ama sumasa anak, ang anak sumasa Ama, at ang bunga ng pag-ibig nilang, kaugnayan nila, ay ang Espiritu Santo. Yan ang buhay ng pag-ibig na sariwa na hinahanap ng bawat isa. Tayo po'y nilikha para sa pag-ibig, at ang pag-ibig natin matatagpuan natin sa buhay ng Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Dito po tayo lalangoy at lulutang. Ito po ang lubos na kaligayahan. Sinabi dito, ayan po yung sa kalangitan. Pero bago noon, tayo po'y mga kataga natin, dalamhati, lunggati, bighati. Parang nahati ka. Saan tayo mabubuo? Sa saya, sa biyaya, sa ligaya. Ngayon, tumutula na po ko. Yung isa, hati, ati. Ito naman, ya, ligaya, saya, biyaya. Hirap na ako. Ano yung analohiya, yung halimbawa, hindi po ako babae ha. Yung buntis, yung mga nanay dito, sila may karanasan. Nako, mahirap magdalang tao yung manganganak na. Ay, nako, napakahirap. Wala pa akong karanasan na personal. Ang sabi sa Biblia, kayo na nakakalam, napakahirap magdalang tao. Hirap, magrereklamo ka. Ngunit, pagkapanganak, makakalimutan na ang hirap sapagkat may bagong sanggol nang magbibigay galak at saya. Makakalimutan mo na lahat. Yung mga pinagkakaabalahan nyo ngayon, mawawala yan. Mapapalitan ng kagalakan. At masaya tayo para sa isa't isa. Sapagkat lalangay tayo sa buhay ng pagmamahal, sa buhay ng Diyos. Sige po, ebanghelyo yun. Ating unang pagbasa, Gawa ng mga Apostol, magtatapos na rin po tayo. Ay, napakasipag ni San Pablo sapagkat babalik na siya doon sa nagmisyon siya. Nako, nagtatag ng mga Kristiyano komunidad. Yung mga nagsasalita, wikang Griego. Diba? Sulat ni San Pablo sa mga, unang sulat sa mga taga-Korinto, pangalawang sulat sa mga taga-Korinto, sulat sa mga taga-Pilipos, sulat sa mga taga-Tesalonika. Yan. Hindi lamang sumusulat siya, nagtatatag, bumubuo ng mga Kristiyanong komunidad, nag-Griego ang kanilang lingwahe, naggugol siya ng panahon. Mga pinaghirapan ngayon, pabalik na siya ng Asya. Tapos na yung Europa, nako. Yan po dahil naranasan siya, meron siyang
personal na karanasan at pakikipagtagpo kay Jesus. Kaya kung anumang hirap, di ba, Saul, o tinawag siyang personal. Basta may hirap, yun ang kakapitan mo. Ha? Para hindi ka mawala, hindi ka maligaw. Ayan. Ngayon ay natapos na. Nakapahinga na ng malalim si San Pablo. Ayun. Pero nakita niya ang maraming mga hentil na naging Kristiyano at sumasamba sa iisang Diyos na nagsugo sa ating Panginoon sa Kristo. Sige po, yun na po. At saka lang yung mga kwento ko, pero yun po, ako po'y nagagalak sapagkat ang ating debosyon, alam niyo po, yung mga Pilipino doon, sa Tel Aviv, sabi ko, sa susunod ay ipagdadasal ko, ang laki po ng hirap nila, ang laki po ng sakripisyo nila para sa kanilang sa buhay. Mga pinagdaanan nila sa Tel Aviv. At gayon din, nung huling linggo, kaya wala po ako sa inyo, ng isang linggo, sa Jerusalem, ang Pilipinong komunidad ng Jerusalem, kasama namin ang ating poong Senyor. Jerusalem! At iba, nakita ng mga Hudyo. Akala ko, aarestuin kami. Kasi iba ang ating pagdiriwang, nagtataka sila. Ano itong malaking pagtitipon ito? Katulad natin. Sa atin, ordinaryo na lang itong ganitong malaking pagtitipon. Ano to? Kasama ang Senyor. Senyales ito ng pananampalataya. Doon nagsimula ang lahat. Haba na ako, sige na po. Papasalamat ako sa napakalalim na biyaya na hindi ako karapat-dapat. At kabahagi po kayong lahat. Hindi ko nakalimutan, hindi ito tungkol sa sarili ko, kundi sa inyo. Lahat. Yung pinakamaliit, pinakamalayo, nilagay natin sa dambana, altar, kung saan muling nabuhay si Jesus. Ilang po ang maireregalo ko, yung pasalubong ko sa inyo. Father, pasalubong. Yan po yung pasalubong ko sa inyo. Sa tulong ni Maria, ni San Jose, ni San Agustin ng Canterbury, naging misyonero siya sa malayong lugar at inalagaan ang kawan na ipinagkatiwala sa kanya ng Santo Papa. Nawa po, magdasal po tayo sa ating mga kababayan sa ibang mga bansa upang sama-sama tayong lumalim ang debosyon sa ating Nuestro Padre Jesus Nazareno. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, habang inaasam natin at hinihintay ang kaligayahan ng langit, manalangin tayo na ipagkaloob sa atin ang lakas upang maisabuhay ng lubos ang ating pananampalataya. Tugon po natin, puspusin mo kami ng iyong kagalakan, O Panginoon. Puspusin mo kami ng iyong kagalakan, O Panginoon. Bilang bayan ng Diyos, tayo naway umako sa krus ni Kristo at maging buhay na mensahe ng pag-asa sa mga taong ipinagkatiwala sa pangangalaga natin. Manalangin tayo. Puspusin mo kami ng iyong kagalakan, O Panginoon. Ang mga nawawala ng pag-asa, naway pasiglahing muli sa kagalakang nagmumula sa makapangyarihang Diyos. Manalangin tayo.
Puspusin mo kami ng iyong kagalakan, O Panginoon. Ang mga nagdurusa, naway palakasin at mapagtiisan ang sakit na kanilang nadarama, manalangin tayo. Puspusin mo kami ng iyong kagalakan, O Panginoon. Ang mga may sakit, naway makatagpo ng lakas at ginhawa ng kalooban sa pamamagitan ng ating pag-aalaga at malasakit sa kanila, manalangin tayo. Puspusin mo kami ng iyong kagalakan, O Panginoon. Ang mga namayapa, naway magpahinga sa kapayapaan ng Diyos, manalangin tayo. Puspusin mo kami ng iyong kagalakan, O Panginoon. Panginoon, palakasin mo kami sa pagharap sa mga pagsubok tulad ng ginawa ng iyong anak. Tulungan mo kami sa pamamagitan ng biyaya ng Espiritu na mapagtiisan ang mga paghihirap sa buhay na ito na may kagalakan dahil sa pagkabatid na may kaligayahang naghihintay sa langit para sa amin. Hiniling namin sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo po muna ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, tunghayan mo ang mga alay na nasa dambana. Ngayon kami naghahain para si San Agustin ay magunita, si kapagpapatawa ng aming makasalanan, sa ikapagtutupad ng aming pagsamba sa iyong ngalan, sa pamamagitan sa Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Kristo na aming Panginoon. Ngayong si San Agustin ng Canterbury ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol, kaysa ng sambayanan mo'y dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Sana sa
ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Sana sa kaitaasan, sana sa kaitaasan, sana sa kaitaasan, sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, itong aking katawan ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggantipan. Aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng makasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniali namin sa tinapay na nagbibigay buhay tangkalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagdapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birhing Maria na Ina ng Diyos. Nuestra Señora de la Buena Hora. Nang kabiyak na puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, ni San Agustin ng Canterbury, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mabanal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubili naman nakakagaling na utos sa turo ni Jesucristo na Panginoon natin at Diyos, ipahig natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw
at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan iniiwan ko sa inyong aking kapayapaan, binibigay ko sa inyo. Tungyan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. At pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumunyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad na inayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Si Kristo'y muling nabuhay, magdiwang Alleluia.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsipakinabang ay dumadalangin ang pinananaligan ng ulira naming si San Agustin ng Canterbury ay mapahayag namin at ang itinuro niya ay magawa naming ganapin sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbabasbas sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan, mahal na pong Jesus Nazareno, inayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan yung kana nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po yung mga daladala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito naway maalala ng mga pangalan sa binyag, nag-ibig at paglilingram bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Paglayin po ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Hesus Kristo. Salamat sa Diyos.